70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no? Kasi ano niya yun ang tawag dito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko no, syempre alam mo na ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, inano ko siya, dineposit ko siya under my name sa BPI account dito sa may BPI dito sa may Vito Cruz. Then pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon, sabi nila for approval pa. Kung kasi iso-surrender ko lang naman yung credit card na yon. So intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Kasi yes, lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldrew Ed lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat, bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Oo, tinanggap niya, pinakita ni Kaloy, tinanggap niya, nandun yung mga maleta ng 2 bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So patutulugin ko yung anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel, hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki diba? Na anything na mapatingin or something, actually, yun din yung sabi ni Coach Mone, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? Yung doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allowed yung mga ganong. Pero dati, ma'am, naging okay kayo ng girlfriend? Or una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila rito ni So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang then nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic, di ba? Ilang yon. So syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung namin ni Kaloy, so parang even yung youngest ko, yung eldest ko, yung medyo si Eldrew, medyo ganon-ganon lang yan Hindi ganon kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko.